Makakausap naman natin sa pagkakataon pong ito, na-miss din natin ito Pangulo and Founder ng International Development and Security Corporation, Professor ng UP, University of the Philippines. Kumusta ba academic oval? Kapag yung academic oval, naging academic swimming pool yata Dr. Chestel Cabalsa, pag-usapan natin ang patuloy umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Dr. Chester, Dr. Cabalsa, good morning po sa inyo, Prof. Magandang umaga, Sir Orly. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. May nakakapag-jogging ba kayo sa Academic Oval? Nako, baha kahapon. Grabe, biglang umulan to. Nakita ko nga, University Avenue pa lang parang pwede ka na mamingwit sa gilid Anyway, tama po. Sana humupa na ngayon dahil maraming bahagi ng kanilang weekend activity, yung paglalakad-lakad at pagtakbo-takbo dyan sa paligid ng UP. Prof, namamonitor po ninyo itong sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Mukhang hindi mo malaman kung parang last-minute power play, kung baga sa basketball na nakikita natin, o pagpapakita talaga ng pwersa to the point na merong mga pagtatangka o mga pagpapaiwatig na hihilahin, naalisin dyan sa Yungin Shoal, ang BRP Sierra Madre, at ang nakalulungkot, may mga magpapatawag congressional hearing at pagsasabihan bakit tayo may bisita rito galing Taiwan. Yun na parang medyo parang nakakaasiwa Anyway, anong reaksyon nyo rito sa ganitong mga development, Professor? Well, of course, no. Meron ng agam-agam na sabi nila ito to nila yung ating BRP Sierra Madre. Pero sa tagal ng BRP Sierra Madre na doon sa Ayungin Shoal, 26 years halos na ata doon. Sabi nga nila baka may talabahan na yun Didikit-dikit yung mga talabas. Tama. Kumbaga, yung mga corals doon, dumikit na doon sa doon sa barako, doon sa warship natin Baka ayaw nang umalis doon, no? And at the same time, syempre, may mga umiikot doon ng mga tugboats ng China. Yung iba kasing area doon medyo mababa. Baka hindi rin sila makalapit doon sa BRP Sierra Madre na talagang bawal naman talaga dahil nakapaloob doon sa exclusive economic zone natin yun. So, nag-iingat din sila, no? Pero sa naman natin, sa tansya naman natin, nag-iingat din sila dahil ayaw nila na, ang kabaliktaran nga, di ba, yung lumabas doon sa spokes nila, sabi nila tayo yung aggressor, tayo yung troublemaker, tayo yung gumagawa ng gugulo sa West Philippine Sea. Hindi naman totoo po yun dahil unang-una. May video tayo. Asymmetric. May video tayo na nangyari doon, sinasabing na bully natin sila dahil nagbanggaan yung dalawa sa sakit. May video tayo doon. Yun resulta ng kanilang... Sige, Prof. At resulta ng kanilang pambubuli. Pangbubuli at saka mali kulang yung kanilang navigational precision at saka yung marine engineering standards nila. Isa lang naman ang ibig sabihin nun. Hindi pa po talaga na naval power ang China dahil kahit na, sabi nga nila, kahit na nasa iyo lahat, no? Ikaw yung may pinakamalaking Coast Guard fleet o naval armada, tapos may mga dangerous maneuvers ka sa mga voyages mo, talaga namang ang katotohanan hindi naman yan sa paramihan Kasi yung paramihan, pang takot lang talaga yan Yung style na pang swarming. Parang yan naman ang kasaysayan sa military, di ba? Nakita natin yan sa yung sa Greece noong ancient times na yung nakita rin natin yan sa Yultong noon, yung ang daming kalaban ng mga sundalong Pilipino sa Korea. Pero mga Chinese volunteer fighters. Mga Chinese din yung kalaban din nila noon, pero natalo nila. So nasa talaga yan. Kaya very memorable tayo sa Korea. Napaka-identify ng katapangan ng Pilipinas sa mga taga South Korea. Unfortunately, yung mga henerasyon ng ganun, paubos na kasi ngayon. Kaya hindi na ngayon nalalaman ng mga BTS generation yung kabayanihan ng mga Pilipino doong North Korean Korean War. Anyway, Professor, ibig mo sabihin aasahan pa rin natin itong pagdami ng mga barko at maaari mga eroplanong magsasagawa ng flyby sa ating exclusive economic zone in the coming days?
Definitely, dahil nga napahiya po sila dun sa collision noong August 11, tendency niyan, yun ang common reaction, no? Yung papalakasin mo yung yung magyayabang. magpo-fortify ka. Magsa-saber rattling, gano'n. Definitely, saber rattling ka. And at the same time, mas maraming world wars na nakita na maririnig tayo. And I think that is a human nature, no? So talagang ini-expect natin. So pero sa atin naman, tuloy pa rin yung strategy natin. Medyo nga nagagalit sila dahil last time nagkaroon tayo nung alon, no, yung with Australia and Canada. So continuous pa rin yung multiple defense partnerships natin. Tapos ang matindi dito na dapat natin paghandaan yung next year. Kasi ASEAN chair tayo, talagang mas mainit yung bakbakan sigurado dyan dahil i-criticize ni China tayo dahil siyempre natin yan, isusulong natin yung code of conduct. Tapos siyempre maraming magpa-participate sa atin na mga malalakas na bansa sa buong mundo as observers. Tapos yung mga ganyang bagay, magpaparinig na naman si China, may pagkawin na naman sila yan. So, definitely, hindi natapos doon. Ang gusto lang natin banggitin dito, patuloy yung ating paggawa ng mga estratehiya para ipagtanggol yung ating teritoryo. Alright. May mga pupunta rito na mga economic team ng Taiwan, of course, magagaling. Pinangalandakan agad yung One China policy. Ewan ko lang. So, ako, bata pa lang ako, talagang alam natin kung gaano natin nire-respeto One China policy. And dapat lang. No, diplomatically speaking, dapat lang naman talaga. Unfortunately, parang hindi yata kasama doon yung kung may kakausapin kang Taiwanese para magnegosyo kayo, parang hindi yata yun yung lalabagin mong One China policy. Parang yun ang gustong palabasin. And unfortunately, may mga nakakausap sila mga politiko rito para palakihin yun at nagpapatawag pa na kung ano-anong hearing. Hindi nila kausapin ng ang mga taga-DF. Anyway, Professor, anong take nyo doon? Tama po kayo dun, no? Kung negosyo naman ng wala namang pinagbabawal yung One China policy dun. Ang sinasabi lang dun, yung pag-recognize sa China as a sovereign state, no? Hindi naman, binanggit naman ni Secretary Lazaro ng DFA na tuloy pa rin yung ating pagrespeto dun sa One China policy, no? So, ibig sabihin, kung may pagdalaw ng mga Taiwanese officials dito para palawakin yung negosyo at maganda naman yung kanilang hangarin para sa ating bayan, hindi naman dapat na na binabox lang ng China na bawal yung ganyan. Sasabihin, you will suffer the consequences of your actions. Buhay natin ito, napakalaki na kasalanan ng Pilipinas. Ito yung buhay natin ito, kung may natin pinag-uusapan dito. Anyway, Professor, panghuli na lang. Katatapos lang binabanggit yung alon. You think kailangan po natin hindi dapat matigil ito. Ituloy-tuloy natin and the more country na pwede natin maisama sa ganitong mga uri ng joint military exercise, gawin natin. Not necessarily para sa iringan na ito, pagitan natin ng China, kundi para maipakita sa buong mundo na malaya nakakalayag, lalo na para po sa daloy ng ekonomiya, ang mga sasakyang pandagat dito sa West Philippine Sea. Pero naman tayong makikinabang dito, Southeast Asian countries and other Asian countries also, Professor. Tama po kayo doon. At sa pananaw ko naman, dapat tuloy-tuloy lang itong mga military exercises natin next month, no? September, i-operationalize yung reciprocal access agreement together with Japan, no? So mas marami tayong makikita mga iba't ibang klase ng military exercises. And at the same time, of course, na yung malayang paglalayag talaga, isa yan sa mga gusto nating makita, hindi lamang dito sa West Philippine Sea, kundi sa buong Indo-Pacific, no? Kaya halos lahat ng bansa sa buong mundo naglalaan ng mga kanilang Indo-Pacific strategy para isa yan sa mga ipinaglalaban nila, no, yung freedom of navigation and overflight. At
ito rin ay makakatulong para sa ating bansa dahil kung titingnan natin, nasa gitna po tayo dito sa Indo-Pacific kung saan ito po ang pinaka-dynamic na rehiyon ngayon at sa bukas pa. No? So, ibig sabihin, napakalaki ng responsibilidad ng Pilipinas dito sa rehiyon at para sa buong mundo. At tama lang ang mga ginagawa natin dahil inilalaban natin yung maritime order at saka rules-based order. Alright, Professor. Again, thank you so much po. At pag sabihin niyo lang kung medyo humupa na ang baha at makapag-practice ng 50 meters. Jogging tayo, Sir Orly, doon. Kailangan natin yan. Sa mga panahon ito, kailangan natin magtanggal ng stress sa ating mga katawan. Anyway, Prof. Cabalsa again. Prof. Chester, thank you. Sa ulitin po, sir. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Pangulo po and founder ng International Development and Security Cooperation, Professor ng University of the Philippines, si Dr. Chester Cabalsa. Inyo po napakinggan. 6:26 na. Hilingan, walang pinoprote.